Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiis? Isang kwentong magpapatunay na kung minsan ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa taong minsang ipinangako sa iyo ang kalangitan. Ngayong araw, sabay-sabay nating tutuklasin ang isang paglalakbay ng isang babae. Paano ka lalaban kung ang mismong kumakalinga sa iyo ang siyang halimaw na sumisira sa iyong pagkatao? At saan ka huhugot ng lakas kung sa bawat pagpikit ng iyong mga mata, ang tanging nakikita mo ay kadiliman? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Isang Bagong Liwayway. Malamig. Nanginginig ang buong katawan ni Liwayway, hindi lang dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan, kundi dahil sa takot na gumagapang sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Mahigpit ang pagkakagapos ng lubid sa kanyang mga pulsuhan, nakatali sa isang malaking haligi sa gitna ng malawak nilang hardin. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanya. Dala ang lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Idinilat niya ang kanyang mga mata, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang malabong imahe ng kanilang mansyon, ang Villa Gintong Dagat, na ngayon ay tila isang malaking halimaw na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Ang mga ilaw nito na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng karangyaan, ngayon ay parang mga matang mapanghusga. Dante, pakiusap. Halos pabulong na sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig dahil sa lakas ng hangin at ulan. Maawa ka sa anak natin. Isang anino ang lumabas mula sa pagkakatakip ng pinto. Si Dante Imperial, ang kanyang asawa. Nakatayo siya roon, perpekto sa kanyang mamahaling suit, may hawak na payong at tila hindi man lang nababasa ng ulan. Ang kanyang sapatos ay makintab pa rin, isang malaking insulto sa kalagayan ni Liwayway na nakalubog na ang mga paa sa nabuong putik. Kalmado ang kanyang mukha, walang bahid ng kahit anong emosyon. Ang itsurang iyon ang mas nagpapanginig kay Liwayway kaysa sa lamig. Mas gugustuhin pa niyang makita itong sumisigaw at nagagalit. Ito ay isang leksyon. Mahal ko, sabi ni Dante sa isang boses na malamig pa sa ulan. Isang leksyon sa pagiging masunurin. Ayokong pinapangunahan ako, Liwayway, lalo na sa harap ng mga kasosyo ko. Ang kasalanan niya? Ang magbigay ng opinyon sa isang business meeting kanina na hindi niya sinasang-ayunan. Isang simpleng opinyon na para kay Dante ay isang malaking pagsuway. Napapikit si Liwayway habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, kasabay ng pag-agos ng tubig ulan sa kanyang mukha. Pero buntis ako, Dante. Buntis ako. Ang isang maliit na ulan ay hindi makakasama sa inyo, sagot ni Dante bago tumalikod. Mag-isip-isip ka dyan, babalikan kita kapag natuto ka na. At pumasok na ito sa loob. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kalupitan ng panahon at ng asawa. Doon, sa gitna ng kadiliman, niyakap ni Liwayway ang kanyang sarili. Ang kanyang isang kamay, kahit nakagapos, ay pilit niyang inilapit sa kanyang tiyan na medyo umuumbok na. Anak ko, munting anghel ko. Ito ang kanyang paulit-ulit na dasal sa kanyang isipan, hindi para sa kanyang sarili. Ang takot niya ay hindi para sa kanyang buhay, kundi para sa maliit na nilalang sa loob niya na wala pang kamuwang-muwang sa kasamaang bumabalot sa kanila. Diyos ko, protektahan niyo po ang anak ko. Huwag niyo po siyang pababayaan. Kahit anong mangyari sa akin, iligtas niyo lang po siya. Naalala niya ang mga babala ng kanyang mga kaibigan bago siya ikasal. Sigurado ka na ba dyan, Liway? Tanong ng matalik niyang kaibigan na si Clara. Hindi ginto ang lahat ng kumikinang, ngunit bingi siya noon. Nabighani siya sa karisma ni Dante sa mga pangako nito ng isang buhay na parang sa fairy tale. Isang fairy tale na ngayon ay naging isang bangungot. Ang bawat minuto
ay tila isang oras. Ang kanyang damit ay basang-basa at mabigat. Ang kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay kulay ube na sa ginaw. Sa gitna ng kanyang paghihirap, napatingin siya sa bintana ng kusina. Sa isang saglit, may naaninag siyang isang anino. Isang kislap ng ilaw na tila nanggagaling sa isang maliit na screen. Si Luz, ang kanilang kasambahay. Nakita niya ang figura nito, nakatayo sa dilim, at kahit malayo ay tila nararamdaman niya ang panginginig nito. Pagkatapos ng ilang segundo, nawala rin ang anino. Hindi alam ni Liwayway kung ano ang ibig sabihin niyon. Guni-guni lang ba niya? O mayroon bang nakakakita sa kanyang pagdurusa? Ngunit wala na siyang lakas para isipin pa yon. Ang kanyang katawan ay nagsisimula ng sumuko. Nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng pakiramdam sa kanyang mga daliri, sa paa at kamay. At bigla, isang matalim na kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang puson. Isang kirot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Mas masakit pa sa hapdi ng lubid, mas masakit pa sa lamig ng ulan. Napasigaw siya, isang sigaw na nilamon ng malakas na kulog. Dante! Sigaw niya, puno ng desperasyon at sakit. Ang anak natin! Ngunit walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang walang katapusang lagaslas ng ulan. Muling sumalakay ang kirot. Mas matindi ngayon na nagpapadilim sa kanyang paningin. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang bigat ng kanyang basang katawan ay nakasabit na lang sa mga lubid na nakagapos sa kanyang mga kamay. Ang huling imahe na pumasok sa kanyang isipan ay ang isang maliit na mukha. Isang anghel na hindi pa niya nakikita pero mahal na niya. Ang kanyang huling lakas ay ginamit niya sa isang pabulong na salita. Isang panalangin ng pagsuko at paghingi ng tawad sa isang buhay na hindi pa man nagsisimula ay nasa bingit na ng kamatayan. Naramdaman niya ang paghila ng kadiliman at sa wakas, niyakap siya nito. Anak ko, patawarin mo si nanay. Hindi na hinintay ni Manang Luz na tumila ang ulan. Sa sandaling nakita niyang bumagsak ang walang malay na katawan ni Liwayway mula sa bintana. Tila may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanyang mga paang pagod na. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang pinakamatalim na kutsilyo sa kusina. Bawat segundo ay mahalaga. Ang imahe ng kanyang alaga na nakabitin na parang basahan sa gitna ng unos ay sumusunog sa kanyang isipan. Diyos na mahabagin, bulong niya sa sarili habang tumatakbo palabas. Hindi na alintana ang malakas na ulan na agad bumasa sa kanyang uniforme. Huwag niyo pong pabayaan ang batang yon. Agad niyang pinutol ang lubid na nakagapos sa mga pulsuhan ni Liwayway. Bumagsak ang malamig at halos walang buhay na katawan nito sa kanyang mga braso. Mabigat, napakabigat. Sa tulong ng isa pang hardinero na natatarantaring lumabas, maingat nilang binuhat si Liwayway papasok sa mansyon. Inihiga nila ito sa sofa sa sala. Agad na kumuha si Luz ng makakapal na tuwalya at kumot. Maputlang maputla ang mukha ni Liwayway. Ang kanyang mga labi ay halos kulay asul na. Tumawag po tayo ng ambulansya, Manang, sabi ng hardinero. Umiling si Luz. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Huwag. Huwag ang doktor ng pamilya. Kilala ko si Senyorito Dante. Ililihim niya lang ang lahat. Mayroon siyang kailangang tawagan. Isang tao na hindi sakop ng kapangyarihan ni Dante Imperial. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang mga numero. Isang numero na matagal na niyang itinago para sa isang emergency na ipinagdarasal niyang hindi sana dumating. Hello, Dr. Soliman. Nanginginig ang boses ni Luz nang may sumagot sa kabilang linya. Doktor, si Luz po ito, ang kasambahay sa Villa Gintong Dagat. Kailangan po namin ng tulong ninyo.
Si Ma'am Liwayway po. Ilang sandali pa, dumating si Dr. Gabriel Soliman. Bata pa ito, seryoso ang mukha at may dalang aura ng kapayapaan sa kabila ng pagmamadali. Walang maraming tanong, agad niyang sinuri si Liwayway. Habang chinecheck niya ang vital signs nito, maingat niyang itinaas ang manggas ng damit ni Liwayway para suriin ang pulso. Doon, sa maputlang balat nito, nakita niya ang mga pasa. Ang ilan ay bago at kulay ubi pa, habang ang iba ay naninilaw na, palatandaan ng mga lumang sugat. Ang mukha ni Dr. Gabriel ay hindi nagbago, nanatiling propesyonal, ngunit nakita ni Luz ang pagigting ng kanyang panga at ang malamig na kislap sa kanyang mga mata. Manang Luz, mahinahon niyang tanong habang kinukumutan ng maayos si Liwayway. Gaano na ito katagal nangyayari? Hindi makasagot si Luz. Yumuko na lang siya at ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Iyon na ang nagsilbing sagot. Nang biglang magkamalay si Liwayway, agad siyang napahawak sa kanyang tiyan. Puno ng takot ang mga mata. Ang baby ko. Ang baby ko, doktor. Umiiyak niyang sabi. Kinuha ni Dr. Gabriel ang isang maliit na aparato mula sa kanyang bag at maingat na inilagay sa tiyan ni Liwayway. Maya-maya, isang mahina, ngunit malinaw na tunog ang pumuno sa silid. Tugdug, tugdug, tugdug. Ang tibok ng puso ng sanggol. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Liwayway. At muli siyang napahagulgol. Ngunit ngayon ay dahil sa pasasalamat. Si Luz naman ay napahawak sa kanyang dibdib, nagpapasalamat sa Diyos. Malakas ang tibok ng puso niya, sabi ni Dr. Gabriel. Pero kailangan niyang magpahinga at kailangan siyang mailayo sa anumang stress. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Dante. Ang kanyang damit ay tuyo na, napalitan na ng komportableng kasuotan. Nang makita niya si Dr. Gabriel, bahagya siyang nagulat, ngunit agad itong napalitan ng isang ekspresyon ng pag-aalala. Mahal ko, anong nangyari? Sabi niya, agad na lumapit kay Liwayway at hinawakan ang kamay nito. Bigla kang nawala sa hardin. Hinanap kita kung saan-saan. Mabuti na lang at naipasok ka ni Manang Luz. Tumingin siya kay Dr. Gabriel. Salamat sa pagdating mo, Doc. Nagpanik siguro si Manang Luz kaya ikaw ang natawagan. Anong sabi mo? Ayos lang ba ang asawa ko at ang baby namin? Ang galing niyang umarte. Parang isang totoong nag-aalalang asawa. Kung hindi lang nakita ni Luz ang lahat, baka naniwala pa siya. She needs complete bed rest. Seryosong sagot ni Dr. Gabriel habang nagliligpit ng gamit. I'll leave some vitamins for her. I'll check on her again tomorrow. Nang maihatid ni Luz si Dr. Gabriel sa pinto, may ibinulong ito sa kanya. Huwag niyo siyang iiwan mag-isa. Pagbalik ni Luz sa sala, dinig niya ang malambing na boses ni Dante. Matulog ka na. Mahal ko. Ako nang bahala sa lahat. Dinala ni Dante si Liwayway sa kanilang silid. Pagkatapos ng ilang minuto, bumaba siya at dumiretso sa kusina kung saan nagtitimpla ng mainit na sabaw si Luz. Nang silang dalawa na lang, nawala ang maskara sa mukha ni Dante. Ang init sa kanyang boses ay napalitan ng yelo. Sinong nagsabi sa iyong tumawag ka ng ibang doktor? Mahina ngunit puno ng pagbabanta niyang tanong. Hindi lumingon si Luz. Natakot po ako, senyorito. Hindi po nagigising si Ma'am. Naramdaman niya ang paglapit ni Dante sa kanyang likuran. Ang utos ko ang dapat mong sundin, Luz, hindi ang takot mo. Bulong nito sa tabi ng kanyang tainga. Pakialamera ka. Alam mo ba kung anong nangyayari sa mga taong nakikialam sa hindi nila dapat pakialaman? Napatigil sa paghalo si Luz. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Isang tawag ko lang, Luz. Patuloy ni Dante. Isang tawag ko lang at ang pamilya mo sa probinsya. Baka biglang mawalan ng trabaho ang mga kapatid mo. Baka biglang hindi na makapag-aral ang mga pamangkin mo.
Naiintindihan mo ba ako? Isang malamig na takot ang gumapang sa buong pagkatao ni Luz. Tumango siya, hindi magawang magsalita. Good, sabi ni Dante at naramdaman niyang lumayo na ito. Bago ito tuluyang umalis, may huli itong sinabi. Simula ngayon, ako lang ang tatawagan mo. Ako lang, maliwanag? Hindi na hinintay ni Dante ang sagot. Umalis na ito. Iniwan si Luz na nanginginig sa takot at galit sa kusina. Ngunit ang pagbabanta ni Dante ay may ibang epekto kay Luz. Sa halip na matakot at manahimik, isang nag-aalab na determinasyon ang umusbong sa kanyang puso. Tama na. Sobra na. Hinintay niyang makatulog si Dante. Dahan-dahan, pumasok siya sa silid ni Liwayway. Gising pa ito, nakatingin lang sa kisame. Walang buhay ang mga mata. Umupo si Luz sa tabi ng kama. Walang nagsalita sa kanila. Maya-maya, kinuha ni Luz ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inabot niya ito kay Liwayway. Nagtatakang tiningnan siya ni Liwayway. Tingnan niyo po. Halos pabulong na sabi ni Luz. Kinuha ni Liwayway ang telepono. Pinindot ni Luz ang play. Sa maliit na screen, nakita ni Liwayway ang kanyang sarili. Nakagapos sa haligi. Basang-basa sa ulan. Kaawa-awa. Mahina. Narinig niya ang sarili niyang mga sigaw. Narinig niya ang malamig na boses ni Dante. Ang buong pangyayari ay naroon. Malinaw na malinaw. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Liwayway. Tumingin siya kay Luz. Hindi makapaniwala. Hindi lang yan ang meron ako, ma'am. Sabi ni Luz. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Marami na akong nai-record na pag-uusap nila. Mga sigaw ninyo. Mga banta niya. Tinakpan ni Liwayway ang kanyang bibig. Nanginginig sa pagkabigla at takot. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may isang maliit na kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Luz. Tiningnan niya si Liwayway ng diretso sa mata. Ang kanyang sariling takot ay isinantabi na. Kailangan na nating umalis dito, bago pa mahuli ang lahat. Ang mga salita ni Manang Luz ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway na parang isang basag na kampana. Kailangan na nating umalis dito, bago pa mahuli ang lahat. Sa loob ng 2 araw na kasunod, si Liwayway ay parang isang multo sa sarili niyang pamamahay. Sumusunod siya sa mga utos ni Dante. Ngumingiti siya kapag kailangan. Kumikilos siya na parang isang perpektong asawa. Ngunit sa loob-loob niya, isang apoy ang nagsisimula ng mag-alab. Ang bawat pagngiti niya kay Dante ay isang pag-akto. Ang bawat pag-o niya ay isang paghahanda. Ang bawat paghaplos nito sa kanyang tiyan ay parang lason na kailangan niyang tiisin. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang business trip. 2 araw si Dante sa Cebu. Iyon na ang hudyat. Gabi bago ang nakatakdang pag-alis ni Dante, nagkaroon sila ng isang lihim na pagpupulong sa silid ni Liwayway. Si Dr. Gabriel na nagdahilang bibisitahin ang kanyang pasyente ang nagsilbing tagaplano. Ito ang plano, sabi ni Dr. Gabriel habang inilalatag ang isang maliit na mapa ng mansyon sa ibabaw ng kama. May 2 gwardiya sa gabi, isa sa main gate at isa na umiikot. Ang umiikot ay dumadaan sa likod ng hardin tuwing 15 minuto. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang nakatingin sa mapa. Paano ang mga kamera? Ako na ang bahala dyan, sagot ni Manang Luz. Alam ko kung paano i-disable ang camera sa likod ng kusina mula sa main panel. Pero 2 minuto lang ang itatagal nito bago ito bumalik at mag-alerto. 2 minuto. 120 segundo para takasan ng impyerno. Hihintayin ko kayo sa likod ng gate. Eksaktong 1:00 ng madaling araw. Sabi ni Dr. Gabriel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit seryoso. Patay ang makina ng sasakyan. Kapag nakasakay na kayo, saka ko lang ito bubuhayin. Liwayway, Manang Luz, kailangan nating maging mabilis at tahimik.
Tumingin si Dr. Gabriel kay Liwayway. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Liwayway, mahinahon niyang sabi. Kaya mo ba ito? Huminga ng malalim si Liwayway. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Tumingin siya kay Manang Luz na tumango sa kanya ng may pag-asa. Tumingin siya kay Dr. Gabriel na nag-aalok ng tulong ng walang kapalit. At naisip niya ang kanyang anak. Kailangan kong kayanin. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng determinasyon para sa kanya. Kinabukasan, gabi ng pagtakas, hinalikan pa ni Dante ang kanyang noo bago umalis patungong airport. Magpakabait ka dito, mahal ko. Babalik ako agad. Mag-iingat ka, sagot ni Liwayway habang pinipigilan ang pagnanais na umurong at mandiri. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Liwayway. Inihanda niya ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng ilang pirasong damit, ang mga bitamina na bigay ni Dr. Gabriel at ang cellphone na bigay sa kanya ni Manang Luz na may lamang ebidensya. Tumayo siya sa harap ng malaki niyang salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay nakasuot ng mamahaling seda, napapalibutan ng mga alahas na kumikinang. Nasa loob ng isang silid na mas malaki pa sa tinitirhan niyang apartment noong dalaga pa siya. Ngunit ang mga mata ng babae sa salamin ay walang buhay, malungkot, bilanggo. Dahan-dahan, hinubad niya ang kwintas na diamante na regalo sa kanya ni Dante. Ang dating simbolo ng pagmamahal ay tila isa na ngayong sakal sa kanyang leeg. Maingat niya itong ipinatong sa ibabaw ng kanyang vanity table, sa tabi ng iba pang mga kumikinang na tanikala. Ito na ang kanyang huling paalam sa buhay na yon. Isang buhay na ginto sa panlabas, ngunit nabubulok sa kalooban. Eksaktong 12:45 ng hating gabi, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Si Manang Luz. Walang nagsalita. Isang tingin lang ay sapat na. Dahan-dahan silang lumabas ng silid. Bawat hakbang sa malawak na hagdanan ay isang panganib. Bawat anino sa pasilyo ay tila isang kaaway. Ang tanging naririnig nila ay ang malakas na pagtibok ng sarili nilang mga puso. Nakarating sila sa kusina. Sumenya si Manang Luz na maghintay. Pumunta ito sa isang maliit na panel box na nakatago sa likod ng pantry. Sa loob ng 30 segundo, na puno ng tensyon, kinalikot niya ang mga kable. Isang maliit na pulang ilaw ang namatay. Tara na, bulong ni Luz. 2 minuto. Kumaripas sila ng takbo palabas ng pinto sa likod. Ang hangin ng gabi ay malamig sa kanilang balat. Nagtago sila sa likod ng isang malaking halamanan habang ang ilaw mula sa flashlight ng gwardiya ay dumaan sa kanilang harapan. Ang puso ni Liwayway ay tila aakyat sa kanyang lalamunan. Nang mawala na ang gwardiya, tumakbo sila patungo sa pader sa likod ng mansyon kung saan may isang maliit na gate na bihirang gamitin. Nakita nila ang sasakyan ni Dr. Gabriel, madilim at naghihintay. Nang hahawakan na sana nila ang pinto ng kotse, biglang nag-vibrate ang cellphone sa loob ng bag ni Liwayway. Nanigas silang lahat. Ang tunog ng vibration, kahit mahina, ay parang kulog sa katahimikan ng gabi. Mabilis na kinuha ni Liwayway ang telepono. Sa screen, nakita niya ang pangalan na nagpatigil ng kanyang paghinga. Dante calling. "Huwag mong sagutin," bulong ni Manang Luz. "Kailangan," pabulong na sagot ni Dr. Gabriel. "Mas magtataka siya kung hindi mo sasagutin." Nanginginig ang mga daliri ni Liwayway habang pinipindot ang answer button. Itinapat niya ito sa kanyang tainga. "Hello, mahal ko," sabi niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses, ginagawang parang bagong gising. "Nistorbo ba kita sa pagtulog mo?" tanong ni Dante sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kaswal, ngunit alam ni Liwayway na bawat salita nito ay isang pagsubok. "Medyo, kararating mo lang ba? Ayos lang ba ang biyahe mo?" Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa madilim na gate sa harapan niya.
Ang gate patungo sa kalayaan. Maayos naman. Tumawag lang ako para ito-check ka. Uminom ka na ba ng vitamins mo? Oo, mahal ko. Bago ako matulog kanina. Pagsisinungaling niya habang ang puso niya ay dumadagundong. Matulog ka na rin. Maaga ka pa bukas. Sige, sige. I love you. I love you too. Sagot ni Liwayway at halos masuka siya sa mga salitang iyon. Nang matapos ang tawag, napasandal si Liwayway sa kotse. Hinahabol ang kanyang hininga. Isang pagsubok ang nalampasan. Mabilis silang pumasok sa sasakyan. Walang ingay na isinara ang mga pinto. Pinaandar ni Dr. Gabriel ang makina at dahan-dahang umalis, patay ang mga ilaw hanggang sa makalayo sila sa Villa Gintong Dagat. Sa loob ng guardhouse, ang gwardiyang si Mang Nestor ay nagkakape habang tinitingnan ang mga monitor. Napansin niyang nag-flicker ng 2 minuto ang kamera sa likod kanina, pero inakala niyang dala lang iyon ng maintenance. Ngunit habang naglilibot siya sa huling pagkakataon, may napansin siyang kakaiba. Ang maliit na gate sa likod. Bahagya itong nakaawang at parang may naalala siya. Ang sasakyan ni Dr. Soliman. Pumasok ito kaninang hapon pero hindi niya nakitang lumabas sa main gate. Kinutuban siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang hepe ng security. Sir, magandang madaling araw po. Si Nestor po ito. Sir, may kakaiba po akong napansin dito sa villa. Ang unang nagising kay Liwayway ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang katahimikan. Isang uri ng katahimikan na matagal na niyang hindi naramdaman. Walang bigat sa hangin, walang nakakabinging pag-iingat sa bawat kilos. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay isang puting kisame na may maliit na mantsa ng tubig sa isang sulok. Simple, normal, napabangon siya. Ang silid ay maliit lamang, may isang lumang aparador na gawa sa kahoy at isang bintanang may puting kurtina na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang sikat ng araw na pumapasok ay hindi nakakasilaw. Ito'y banayad at mainit. Ang kumot na nakabalot sa kanya ay hindi seda, kundi makapal na bulak na amoy sabong panlaba at sikat ng araw. Sa isang iglap, bumalik ang lahat sa kanya. Ang pagtakas, ang tawag ni Dante, ang madilim na biyahe. Agad niyang kinapa ang kanyang tiyan. Nandoon pa rin ito. Ligtas. Bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Gabriel. May dalang isang tray ng pagkain. Isang simpleng almusal, sinangag, itlog, at mainit na gatas. Ngumiti ito ng bahagya. Magandang umaga, Liwayway. Kamusta ang tulog mo? Doktor? Sabi lang niya. Hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Gabe na lang. O Gabriel, sagot nito habang inilalapag ang tray sa isang maliit na mesa. Kumain ka muna. Pagkatapos, i-check ko kayo ng baby mo. Habang kumakain si Liwayway, pumasok si Manang Luz. Nang ngayon ay nakasuot ng simpleng duster sa halip na uniforme. Ang itsura nito ay tila nabunutan ng 10 taon ng pag-aalala. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Tanong ni Manang Luz. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalaga. Ayos lang po ako, Manang? Sagot ni Liwayway. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang totoo ang mga salitang yon. Pagkatapos kumain, sinuri ni Gabriel si Liwayway. Muli, ipinarinig niya ang tibok ng puso ng sanggol. Sa pagkakataong ito, sa isang ligtas na lugar, ang tunog na yon ay parang pinakamagandang musika sa pandinig ni Liwayway. Napangiti siya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Nasaan po tayo, Gabe? Tanong niya. Nasa isang rest house kami na pag-aari ng pamilya ko, malayo sa lungsod ng Hiraya. Matagal na itong hindi nagagamit. Walang nakakaalam nito maliban sa akin. Paliwanag niya. Ligtas kayo dito. Sa mga sumunod na oras, naramdaman ni Liwayway ang unti-unting pagbabalik ng kanyang sarili.
Naglakad-lakad siya sa maliit na hardin sa likod ng bahay. Pinanood niya si Manang Luz na nagluluto sa kusina. Humihimig pa ito ng isang lumang kundiman. Sa unang pagkakataon, nakahinga siya ng maluwag. Naramdaman niya ang pag-asa. Samantala, sa isang mamahaling hotel suite sa Cebu, isang cellphone ang marahas na ibinato sa pader at nabasag ito sa libu-libong piraso. Si Dante Imperial ay naglalakad pabalik-balik na parang isang leon na nakakulong sa hawla. Kakatawag lang ng hepe ng kanyang security. Nakatakas siya, sir, kasama ang kasambahay at ang doktor na si Suliman. Hayop! Sigaw niya sa kawalan. Ang kanyang mukha, na laging kalmado at perpekto sa harap ng publiko, ay nababalot ngayon ng purong galit. Kinuha niya ang telepono ng hotel at mabilis na nagdial. Miguel, sabi niya nang may sumagot. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng panganib. May ipapahanap ako sa'yo, asawa ko, Liwayway Alcantara, at isang doktor, Gabriel Soliman. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo. Pera, impluensya, lahat. Gusto kong mahanap sila. Gusto kong malaman kung nasaan ang bawat kamag-anak ng doktor na yan, kung saan nag-aaral ang mga pamangkin ng matandang yan. Walang pwedeng makalabas ng bansa. Hanapin niyo ang pag-aari ko. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang nakikita niya ay hindi isang halimaw, kundi isang hari na ninakawan ng kanyang reyna. Isang makapangyarihang lalaki na hinamak at tinalikuran. Ang pagtakas ni Liwayway ay hindi lang isang pag-alis. Para sa kanya, ito ay isang deklarasyon ng giyera laban sa kanyang kapangyarihan. Hindi siya papayag na matalo. Muli niyang kinuha ang telepono at tumawag sa kanyang PR head. Carla, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumalik na sa dati nitong kalmado at may awtoridad. Mayroon tayong sitwasyon. Ang asawa ko, si Liwayway, nawawala siya. Kailangan nating maglabas ng isang opisyal na pahayag. Gawin mong maingat. Ipahiwatig mo na siya ay emotionally fragile. Marahil ay epekto ng kanyang pagbubuntis. Stressed, confused. Gusto kong ang imahe ay isang nag-aalalang asawa na desperadong hinahanap ang kanyang may bahay na nangangailangan ng tulong. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Naiintindihan ko po, Sir Dante. Gusto kong ang lahat ay maawa sa akin, Carla. At gusto kong ang lahat ay mag-alala para sa kanya. Gawin mo ang trabaho mo. Pagkatapos noon, tinawagan niya ang kanyang abogado. Nagbigay siya ng mga instruksyon kung paano haharapin ang pamilya ni Liwayway, kung paano sila kokontrolin, at kung paano sisimulan ang pagkalat ng naratibo na si Liwayway ay may mental health issues. Hindi ito isang simpleng paghahanap. Ito ay isang maingat na planong demolisyon, ang demolisyon ng kredibilidad ni Liwayway. Bago pa man siya magsalita, sisirain na niya ang kanyang pangalan. Bumalik sa bahay pahingahan, ang araw ay payapang lumilipas. Pagkatapos ng tanghalian, habang nagpapahinga si Liwayway sa sala at si Manang Luz ay naghuhugas ng pinggan, binuksan ni Gabriel ang isang maliit na telebisyon. Tingnan natin kung ano ang balita. Sabi niya, marahil ay para lang may marinig sila, maliban sa huni ng mga ibon. At doon, sa gitna ng isang balita tungkol sa politika, biglang lumabas ang isang breaking news. Ang larawan ni Liwayway ay lumitaw sa screen. Isang magandang larawan mula sa kanilang kasal. Sa tabi nito ay isang larawan ni Dante. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pag-aalala. Isang news anchor ang nagsalita. Isang panawagan ang ipinaabot ng bilyonaryong si Dante Imperial para sa kanyang asawang si Liwayway Alcantara Imperial na naiulat na nawawala mula pa kagabi. Ayon sa kampo ni Mr. Imperial, ang kanyang asawa na kasalukuyang nagdadalang tao ay maaaring dumaranas ng matinding emosyonal na pagkalito
at posibleng postpartum depression. Si Mr. V. Imperial ay humihingi ng privacy, ngunit nananawagan sa publiko na ipagbigay alam agad sa kanila o sa mga awtoridad kung merong anumang impormasyon sa kinaroroonan ni Mrs. Imperial. Nabitawan ni Manang Luz ang basong kanyang pinupunasan. Nabagsak ito sa sahig at nabasag, ngunit walang sino man ang gumalaw. Nakatitig lang si Liwayway sa screen. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang Dante na nakikita niya sa TV, ang Dante na may malungkot na mga mata, ang Dante na mukhang biktima, ay mas nakakatakot kaysa sa Dante na nagtali sa kanya sa ulan. Ang maliit na sinag ng pag-asa na kanyang naramdaman kaninang umaga ay biglang nilamon ng isang napakalaking anino. Napagtanto niya na hindi lang siya tumakas mula sa isang pisikal na kulungan. Ang kulungan na ginawa ni Dante para sa kanya ay mas malawak, mas mapanlinlang. Ito ay isang kulungan na gawa sa opinyon ng publiko, sa kasinungalingan, at sa kanyang perpektong imahe. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na nagsisimulang bumalik. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong. Sinimulan na niya. Ang kalaban niya ay hindi lang ang lalaking nanakit sa kanya. Ang kalaban niya ay ang imahe nito, ang bilyonaryo, ang pilantropo, ang mapagmahal na asawa. At sa mga mata ng buong mundo, siya ang kontrabida. Si Sinag David ay nabubuhay sa gitna ng magulo, ngunit organisadong kalat. Ang kanyang mesa sa newsroom ay isang bundok ng mga papel, transcript ng mga interview, at mga baso ng kape na nagpapatunay sa maraming gabing walang tulog. Bilang isang investigative journalist, sanay na siya sa mga kwentong hindi kapani-paniwala. Sanay na siya sa mga tip na kadalasan ay walang basehan, mga akusasyon, na dala lang ng galit o inggit. Kaya nang makatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero, isang burner phone, naisip niya na nagsasabing mayroon itong ebidensya laban sa demonyo sa likod ng perpektong imahe ni Dante Imperial. Ang una niyang reaksyon ay ang mag-isip. Isang malaking isda, masyadong malaki. Ang mensahe ay naglalaman ng direksyon para sa isang tagpuan, isang maliit at lumang kapihan sa isang eskinita sa Quiapo, malayo sa mga makikinang na gusali ng Makati kung saan naghahari si Dante. Pumunta siya, dala ang pag-aalinlangan. Ang babaeng sumalubong sa kanya ay isang simpleng may edad na, nakasuot ng balabal na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Halata ang kaba at takot sa kanyang mga mata. Si Manang Luz. "Salamat sa pagdating mo, sir," sabi nito. Ang boses ay nanginginig. "Ano po ang maipaglilingkod ko, nanay?" Tanong ni Sinag. Propesyonal, ngunit may pag-iingat. Walang sinabi si Luz. Mula sa kanyang bayong, inilabas niya ang isang maliit na bagay na nakabalot sa panyo. Isang flash drive. Maingat niya itong iniabot kay Sinag. "Nandyan po ang katotohanan," sabi lang niya. "Pakiusap, pakinggan niyo po ang sigaw na hindi marinig ng iba. Para po kay Ma'am Liwayway." At bago pa man makapagtanong si Sinag, mabilis na tumayo si Luz at nagmamadaling umalis na parang isang aninong naglaho sa gitna ng maraming tao. Hawak ni Sinag ang flash drive. Sa kanyang propesyon, natutunan niyang huwag magtiwala agad. Maraming tao ang gustong sumira sa mga makapangyarihang tulad ni Dante Imperial. Ngunit mayroong kakaiba sa mga mata ng matanda. Isang desperasyon na tila totoo. Gabi na nang makabalik siya sa opisina. Tahimik na ang newsroom. Siya na lang at ang ilang night shift editors ang natira. Isinaksak niya ang flash drive sa kanyang laptop. Hindi sigurado kung ano ang aasahan. Isang audio recording na malabo, isang dokumentong peke. Nag-click siya sa nag-iisang video file na may pangalang Ulan. Sa simula, madilim ang screen. Tanging ang tunog ng malakas na ulan at hangin ang maririnig. Maya-maya, nag-adjust ang focus. At doon, sa gitna ng screen,
Nakita niya ang isang babae. Nakatali. Basang-basa. Nanginginig. Si Liwayway Alcantara Imperial. Ang imahe pa lang ay nakakagulat na. At pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Dante Imperial. Malamig. Walang awa. Ito ay isang leksyon, mahal ko. Isang leksyon sa pagiging masunurin. Napahilig si Sinag palapit sa screen. Ang kapeng iniinom niya ay nakalimutan na. Bawat salita ni Dante, bawat hikbi ni Liwayway, bawat patak ng ulan ay tumatagos sa kanyang pandinig. Nakita niya ang pagbagsak ni Liwayway, ang pagsigaw nito para sa kanyang anak. Nakita niya ang purong kasamaan na nakatago sa likod ng mukha na hinahangaan ng buong bansa. Nang matapos ang video, napasandal si Sinag sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Hindi ito isang simpleng tip. Ito ay isang bomba. Kinabukasan, dinala niya ito sa kanyang editor-in-chief, si Mang Tonyo. Isang veteranong mamamahayag na may buhok na kulay abo at mga matang nakakita na ng lahat. Pinanood ni Mang Tonyo ang video sa kanyang opisina nang walang kaimik-imik. Pagkatapos, huminga ito ng malalim at tumingin kay Sinag. "Sinag," sabi nito. Ang kanyang boses ay seryoso. "Alam mo ba kung anong klaseng giyera ang pinapasok mo?" "Opo, sir. Pero trabaho po natin ito." Sagot ni Sinag, matatag. Si Dante Imperial yan. Pagpapatuloy ni Mang Tonyo. Kaya niyang bilhin ang lahat. Mga politiko, mga huwes. Kaya niyang isara ang diaryong ito sa isang tawag lang sa mga advertiser natin. Kaya kanyang idemanda hanggang sa wala ka nang matirang kahit isang sentimo. O mas malala pa. Delikado ito, anak. Kung hindi po natin ito isusulat, giit ni Sinag, para ano pa't naging mamamahayag tayo? Hahayaan na lang ba nating mabulok ang babaeng iyon sa kamay ng isang halimaw dahil lang natatakot tayo? Tinitigan ni Mang Tonyo si Sinag ng matagal. Sa wakas, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngamang ngiti ng paghanga. "Mag-iingat ka," sabi lang nito. "At siguraduhin mong lahat ng anggulo ay sakop mo. Kailangan mo ng mas matibay na ebidensya bukod sa video na to. Kailangan mo ang testimonya niya." Bumalik si Sinag sa kanyang mesa. Ang kanyang isip ay buo na. Kinuha niya ang burner phone na ginamit niya para makipag-ugnayan kay Luz. Nagdial siya. Nang may sumagot, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon. "Manang Luz," sabi niya, "napanood ko na." May katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang mahinang hikbi ng pasasalamat. "Handa na akong isulat ang kwento," pagpapatuloy ni Sinag. "Pero kailangan kong makausap si Liwayway. Ang balita ay hindi dumating kay Dante Imperial na parang isang alon. Dumating ito na parang isang tsunami." Nasa gitna siya ng isang video conference sa kanyang penthouse office. Tinitingnan ang mga numero ng quarterly report nang pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na si Miguel nang walang katok. Ang mukha nito ay maputla na parang papel. "Sir," nanginginig ang boses ni Miguel, "kailangan niyo po itong makita." Sa isang iglap, nawala ang lahat ng numero sa isip ni Dante. Ang tanging nakita niya ay ang takot sa mukha ng kanyang tauhan. Walang imik. Tinapos niya ang conference call at kinuha ang tablet na inaabot ni Miguel. Nasa screen ang headline mula sa isang independent news website. Ang sigaw sa gitna ng ulan, ang lihim na pagdurusa ni Liwayway Imperial. At sa ilalim nito ang isang video thumbnail. Isang imahe ng asawa niyang nakagapos. Naramdaman ni Dante na tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Sa isang sandali, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso sa kanyang tainga. Nag-click siya. Pinanood niya. Nakita niya ang sarili niyang anino. Narinig niya ang sarili niyang boses na malamig at walang awa. Pinanood niya ang bawat segundo ng kanyang kalupitan
na ngayon ay nakahain para sa buong mundo. Pagkatapos ng video, katahimikan. Dahan-dahan, ibinaba ni Dante ang tablet sa kanyang mesang gawa sa salamin. Kalmado. Masyadong kalmado. Tumingin siya kay Miguel. Sinong journalist? Tanong niya. Ang bawat salita ay tila isang patak ng yelo. Sinag David po, sir. Sagot ni Miguel, nanginginig. Tumango si Dante. Lumabas ka muna. Nang makalabas si Miguel, nanatili si Dante na nakaupo ng halos 1 minuto, nakatitig sa kawalan. Ang kalmadong dagat ay biglang naging isang marahas na bagyo. Sa isang sigaw na puno ng galit, na hindi pa naririnig ng sino man mula sa kanya, sinunggaban niya ang mamahaling crystal glass sa kanyang mesa at ibinato ito sa pader. Nabura ang katahimikan nang mabasag ito sa 1,000 piraso. Hindi pa siya tapos. Itinulak niya ang lahat ng nasa ibabaw ng kanyang mesa. Laptop, mga dokumento, telepono, lahat ay bumagsak sa sahig. Liwayway! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malaking opisina. Hindi ito isang sigaw ng paghahanap, kundi isang sigaw ng pagsumpa. Habol ang kanyang hininga, napasandal siya sa kanyang mesa. Ang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang mga ito. Ang galit niya ay hindi lang dahil sa pagkakalantad. Ito ay galit ng isang Diyos na sinuway. Isang artist na sinira ang sariling obra maestra. Si Liwayway ay pag-aari niya. Ang imahe niya ay pag-aari niya. At ngayon, sinira nito ang lahat. Ngunit mabilis na napalitan ng malamig na kalkulasyon ang nag-aalab na galit. Hindi ito ang oras para magwala. Ito ang oras para sa digmaan. Kinuha niya ang kanyang personal na telepono at tinawagan ang kanyang PR head na si Carla at ang kanyang abogado. Sa opisina ko, ngayon din. Iyon lang at ibinaba na niya. Pagdating nila, nakita nila ang nagkalat na gamit. Ngunit si Dante ay nakaupo na ulit sa kanyang upuan. Kalmado na ang anyo na parang walang nangyari. Mas nakakatakot ang itsura niyang ito. Nakita niyo na, sabi niya, hindi isang tanong. Tumango ang dalawa, takot na magsalita. Hindi natin ito itatanggi. Pagpapatuloy ni Dante, ang pagtanggi ay para sa mga mahihina. Lalabanan natin ang apoy gamit ang mas malaking apoy. Gagawa tayo ng sarili nating kwento. Isang kwento na mas kapani-paniwala. Tumingin siya kay Carla. Magpatawag ka ng press conference bukas. Gusto ko nandoon ang lahat ng major networks. Ano po ang sasabihin natin, sir? Tanong ni Carla. Simple lang, sabi ni Dante. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ako ang biktima dito. Ako ang asawang nag-aalala. Si Liwayway. Kawawa naman siya. Ang pagbubuntis ay mahirap para sa kanya. Nagkakaroon siya ng mga delusyon. Hindi niya sinasadya ang mga sinasabi niya. May sakit siya. Tumingin siya sa kanyang abogado. Kailangan ko ng medical records. Isang diagnosis mula sa isang psychiatrist. Acute depression with paranoia. Gawin mo ang lahat. Bayaran mo kung sino ang kailangang bayaran. Pero sir, ang video. Sabi ng abogado. Ang video? Tumawa si Dante. Isang tawang walang saya. Isang away mag-asawa na pinalaki. Isang sandali ng galit na pinagsisisihan ko. Isang sandali kung saan sinubukan kong gisingin ang asawa kong wala na sa sarili. Yan ang kwento. Uulitin ninyo yan hanggang sa maniwala ang lahat. Kinabukasan, sa harap ng daan-daang kamera, umupo si Dante Imperial. Ang kanyang muka ay puno ng pighati. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Isang perpektong pag-arte. Una sa lahat, simula ni ay nakanganimubo. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Gusto kong humingi ng paumanhin sa inyong lahat para sa iskandalong ito.
Ang dapat sana'y isang pribadong problema ng aming pamilya ay naging isang pampublikong sirko. Huminga siya ng malalim. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Pagpapatuloy niya, isang taksil na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pero ang babaeng nakikita ninyo sa video ay hindi ang liwayway na pinakasalan ko. Ang pagbubuntis ay may dalang maraming pagsubok at para sa aking asawa, ito ay nagdulot ng malalim na kalituhan. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Siya ay may sakit at kailangan niya ng tulong. Naglabas siya ng isang folder. Labag man sa aking kalooban na ilabas ito. Ito ang diagnosis mula sa kanyang doktor para lang patunayan na hindi ko ito inimbento. Sa safe house, nakatutok sina Liwayway, Gabriel at Manang Luz sa telebisyon. Nang makita ni Liwayway ang kanyang medical records, isang dokumentong hindi niya pa nakita kailanman, at nang marinig niya ang mga kasinungalingan mula sa bibig ng lalaking minsan niyang minahal, naramdaman niyang tila umiikot ang buong silid. Sinungaling. Bulong niya. Lahat yan kasinungalingan. Ang imahe ni Dante na umiiyak sa TV, na humihingi ng tulong para mahanap ang kanyang may sakit na asawa, ay isang napakalakas na sandata. Napakakumbinsi. Napahawak si Liwayway sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Ang mga kasinungalingan ni Dante ay napakalakas na sa isang nakakatakot na sandali, halos tanungin na niya ang kanyang sarili. Baliw nga ba ako? Sa screen ng cellphone ni Gabriel, habang nag-scroll siya sa social media, nagsimula nang lumabas ang mga komento sa live stream ng press conference. Kawawa naman si Sir Dante. Ang tatag niya. Sabi na nga ba, may mali sa babae. Hindi mo magagawa yan sa isang Dante Imperial. Pag-ibig pa more, hahanapin pa rin niya kahit siniraan na siya. At pagkatapos, nagsimula ang isang hashtag, mabilis na kumakalat na parang apoy. Believe Dante. Nahihirapang tumayo si Liwayway. Napasandal siya kay Manang Luz. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Natalo na ba sila bago pa man magsimula ang laban? Ang mga salitang hashtag Believe Dante ay hindi lang mga letra sa screen ng cellphone. Para kay Liwayway, ang mga ito ay mga batong ibinabato sa kanya ng buong mundo. Bawat comment, bawat share, bawat reaction ay isang suntok sa kanyang sikmura, nagpaparamdam sa kanya na siya ay nag-iisa sa isang malawak na dagat ng kasinungalingan. Pagkatapos ng press conference, walang nagsalita sa loob ng bahay pahingahan. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang paghikbi ni Liwayway. Nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Si Manang Luz ay nasa tabi niya, hinahaplos ang kanyang likod. Ngunit tila walang salita ang makakatagos sa pader ng pighati na binuo ni Liwayway sa paligid niya. Baka nga tama siya. Sa wakas ay sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay basag at halos hindi maririnig. Tumingin siya kay Manang Luz at Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Baka nababaliw na nga ako. Paano kung lahat ng ito ay gawa-gawa ko lang? Huwag mong sabihin yan, anak. Sabi ni Manang Luz, ang kanyang sariling mga mata ay naluluha. Nakita ko. Narinig ko. Totoo ang lahat. Pero ang buong mundo, naniniwala sa kanya. Sagot ni Liwayway umiiling. Ang galing niya, Manang. Napakagaling niyang magsinungaling na kahit ako, nagdududa na sa sarili ko. Baka nga ako ang may problema. Baka kailangan ko ng tulong. Ito ang pinakatusong sandata ni Dante. Hindi ang kanyang mga kamao, hindi ang kanyang mga sigaw, kundi ang kanyang abilidad na pasukin ang isip ng biktima at sirain ito mula sa loob. Tumayo si Gabriel mula sa kanyang kinauupuan. Lumuhod siya sa harap ni Liwayway para magpantay ang kanilang mga mata.
Hinintay niyang tumingin ito sa kanya. Liwayway, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Tumingin ka sa akin. Hindi ka baliw. At hindi ka nag-iisa. Pero paano tayo lalaban, Gabe? Tanong ni Liwayway. Ang pag-asa ay tila tuluyan nang nawala. Sa kanyang boses. Siya si Dante Imperial. Isang salita niya lang. At ako na ang masama. Isang pirasong papel lang. At ako na ang may sakit sa isip. Sinong maniniwala sa akin? Hindi agad sumagot si Gabriel. Tinitigan niya lang si Liwayway. At sa mga mata nito, nakita niya ang isang klase ng sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong medisina. Isang sakit ng kaluluwa. Ako, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay matatag. Naniniwala ako sa iyo dahil alam ko kung anong klaseng demonyo si Dante Imperial. Hindi dahil sa nakita kong ginawa niya sa iyo, kundi dahil sa ginawa niya sa pamilya ko. Natigilan si Liwayway. Maging si Manang Luz ay napatingin kay Gabriel, naguguluhan. Huminga ng malalim si Gabriel na parang naghahanda para buksan ang isang sugat na matagal na niyang tinatago. May kwento ako sa iyo, Liwayway. Simula niya. Tungkol sa tatay ko, si Ricardo Soliman. Isa siyang simpleng negosyante, may maliit na construction firm. Puno siya ng pangarap, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa mga empleyado niya. Noon, pagpapatuloy niya, nagsisimula pa lang si Dante. Hindi pa siya ang higanteng kilala natin ngayon. Naging business partner sila ng tatay ko sa isang malaking proyekto. Pinagkatiwalaan siya ni Papa. Ibinigay niya ang lahat. Oras, pera, tiwala. Si Dante ang utak sa pinansyal at ang tatay ko ang puso sa operasyon. Isang anino ng pait ang dumaan sa mukha ni Gabriel at tulad ng isang ahas, nang makuha na ni Dante ang lahat ng kailangan niya, ang mga kontak, ang mga kontrata, ang pera. Tinuklaw niya ang tatay ko mula sa likod. Maingat niyang minanipula ang mga dokumento. Pinalabas niyang ang tatay ko ang nandaraya sa kumpanya. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang negosyo, ang pera, ang reputasyon. Lahat ng pinaghirapan ni Papa, ninakaw ni Dante at ginamit para itayo ang pundasyon ng kanyang imperyo. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato na ibinababa ni Gabriel. Nalubog kami sa utang. Ibinenta namin ang bahay namin, ang lahat. Pero hindi ang pera ang pumatay sa tatay ko, Liwayway. Ang kahihiyan, ang sakit ng katrayduran mula sa taong tinuring niyang kaibigan. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Natagpuan na lang namin siya. Hindi na natapos ni Gabriel ang sasabihin, ngunit naiintindihan na ni Liwayway ang lahat. Napahawak si Liwayway sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at awa. Ang kwento ni Dante ay hindi pala nagsimula sa kanya. Isa lang pala siyang kabanata sa isang mahabang libro ng kasamaan. May kinuha si Gabriel mula sa kanyang pitaka. Isang luma at medyo lukot na litrato. Ipinakita niya ito kay Liwayway. Nasa litrato ang isang masayang pamilya. Isang batang Gabriel at isang lalaking nakangiti na may mapagkalingang mga mata, ang kanyang ama. Ito si Papa, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Bago sirain ni Dante ang buhay niya, nanginginig ang kamay ni Liwayway habang hinahawakan ng litrato. Tinitigan niya ang mukha ng ama ni Gabriel, isang biktima, tulad niya. Ngunit siya, may pagkakataon pang lumaban. Dahan-dahan, ibinalik niya ang litrato. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na dahil sa pagdududa sa sarili o sa kawalan ng pag-asa. Ang mga ito ay luha ng galit, isang malinaw at matinding galit. Tumingin siya kay Gabriel at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gulo, nakita ni Gabriel ang apoy na bumalik sa kanyang mga mata. Ang apoy na akala niya ay tuluyan ng pinatay ng ulan
at ng mga kasinungalingan. Lalaban tayo, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay hindi na isang bulong. Ito ay isang pangako. Hindi lang para sa akin, hindi lang para sa anak ko. Tumango si Gabriel, isang maliit ngunit makahulugang ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Alam niyang naiintindihan na siya ni Liwayway. Ang kanilang laban ay iisa na ngayon. Hindi lang ito para sa iyo, Liwayway. Sabi niya, inuulit ang saloobin nito. Para ring ito sa katarungan ng pamilya ko. Ang kwento ni Dr. Gabriel Soliman ay hindi lang nagbigay ng lakas kay Liwayway. Nagbigay ito ng bagong direksyon kay Sinag David. Ang kaso ay hindi na lang tungkol sa domestic abuse. Ito ay naging isang kwento ng isang serye ng mga panloloko, ng isang imperyong itinayo sa ibabaw ng mga winasak na buhay. Ricardo Soliman, bulong ni Sinag sa sarili habang nakaupo sa harap ng kanyang laptop na sa isang maliit na apartment na nagsisilbi niyang pansamantalang opisina at taguan. Ang pangalan ay tila pamilyar. Isang lumang alaala mula sa mga nakaraang balita. Nagsimula siyang maghalungkat sa mga online archives ng mga lumang dyaryo. Mga artikulo mula 10 taon na ang nakalipas. At nahanap niya ito. Construction magnate Ricardo Soliman, nagpakamatay dahil sa pagkakalugi. Sa ilalim ng headline, may isang maliit na larawan. Ang parehong lalaki sa litratong ipinakita ni Gabriel kay Liwayway. Ang mga artikulo ay naglalarawan sa kanya bilang isang mandaraya. Ang kasosyo niyang si Dante Imperial na noon ay inilarawan bilang isang promising young investor. Ang siyang lumabas na biktima. Napakagaling ng pagkakagawa. Napakalinis. Walang sino mang nagduda. Pero ngayon, mayroon nang nagdududa. At ang pagdududang iyon ang nagsilbing gasolina para kay Sinag. Ang unang hakbang niya ay hanapin ang mga taong dating nagtrabaho para sa Soliman Construction. Karamihan ay ayaw nang magsalita. Takot na mabuhay ang multo ng nakaraan. Ang pangalan ni Dante Imperial ay sapat na para manahimik ang sinuman. Ngunit hindi lahat. Pagkatapos ng ilang linggong paghahanap, natuntun niya ang dating accountant ni Ricardo Soliman. Isang matandang lalaki na ngayon ay naninirahan sa isang malayong probinsya sa Batangas. Namumuhay sa pangingisda. Nagkita sila sa isang maliit na dampa sa tabi ng dagat. Ang lalaki na nagpakilalang si Mang Jun ay halatang kinakabahan. Wala na akong masasabi dyan, iho, sabi niya noong una. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa dagat. Iniiwasan ang tingin ni Sinag. Matagal na yon. Tapos na. Mang Jun, sabi ni Sinag, inilabas ang isang kopya ng lumang artikulo. Hindi po ako narito para manghusga. Narito po ako para itama ang mali. Alam kong may alam kayo. Alam kong malinis ang pangalan ni Mr. Soliman. Tumingin si Mang Jun kay Sinag. Nakita niya sa mga mata ng binata ang parehong determinasyon na nakita niya noon sa kanyang dating amo. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagsuko at ng matagal nang dinadalang bigat. Si Don Ricardo. Siya ang pinakamabuting taong nakilala ko. Simula ni Mang Jun, ang kanyang boses ay nanginginig. Trinato niya kaming lahat na parang pamilya. Kaya nangyari ang lahat. Hindi kami makapaniwala. Pero ang mga dokumento, ang mga pirma, nandoon lahat. Peke ang mga yon, hindi po ba? Tanong ni Sinag. Tumango si Mang Jun. Pekeng-peke, pero napakagaling ng pagkakagawa. Isang araw, bigla na lang naglaho ang isang ledger. Ang ledger kung saan nakatala ang lahat ng transaksyon ni Mr. Imperial. Pagkatapos noon, sunod-sunod na ang paglabas ng mga dokumentong nagpapatunay na si Don Ricardo ang may kasalanan. May kopya po ba kayo, Mang Jun? Kahit anong ebidensya. Umiling ang matanda. Wala, iho. Pagkatapos ng investigasyon, sinunog ko ang lahat. Natakot ako.
Pinagbantaan ako ni Imperial. Sinabihan niya ako na kung maglalabas ako ng kahit anong salita, hindi lang ako ang mapapahamak, kundi pati na ang pamilya ko. Ang pag-asa ni Sinag ay tila biglang naglaho. Ngunit bago siya umalis, may idinugtong si Mang Jun. Pero, sabi nito, may isang tao pa, ang kanyang executive assistant, si Marisa. Siya ang huling nakahawak sa ledger na yon. Hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon. Pagkatapos ng lahat, bigla na lang siyang nag-resign at umalis ng bansa. Marisa, isang bagong pangalan, isang bagong sinulid na susundan. Habang nagmamaneho pabalik sa Maynila, naramdaman ni Sinag na may sumusunod sa kanya. Isang itim na SUV na walang plaka. Sinubukan niyang bilisan ang takbo, lumiko sa mga eskinita, ngunit ang sasakyan ay hindi nawawala sa kanyang likuran. Kinabahan siya. Ito na ba yon? Ang babala ni Mang Tonyo? Sa isang madilim na bahagi ng kalsada, hinarangan siya ng SUV. Dalawang malalaking lalaki ang bumaba. Kumatok sila nang malakas sa kanyang bintana. Walang choice si Sinag, kundi ang buksan ito. Sinag David? Tanong ng isa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ako nga. Sagot ni Sinag. Pilit na pinapakita na hindi siya natatakot. May nagpapasabi. Sabi ng lalaki. Itigil mo na ang kahuhukay mo sa mga bagay na matagal nang nakalibing. Minsan ang mga hinuhukay mo, baka ikaw ang ibaon. Hindi na sila nagsalita pa. Sumakay na sila pabalik sa kanilang sasakyan at umalis. Iniwan si Sinag sa gitna ng kalsada. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi lang yon isang babala. Iyon ay isang pangako. Pagdating niya sa kanyang apartment, nilak niya ang pinto at isinara ang lahat ng kurtina. Napasandal siya sa pinto habang hinahabol ang kanyang hininga. Totoo ang panganib. Totoo ang kapangyarihan ni Dante. Ngunit sa halip na matakot at umurong, isang kakaibang tapang ang kanyang naramdaman. Ang pagbabanta ay isang kumpirmasyon. Isang kumpirmasyon na nasa tamang landas siya. May itinatago si Dante. Isang bagay na napakalaki at napakadumi na handa siyang pumatay para maprotektahan ito. Biglang nagring ang kanyang burner phone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Sa sino to? Isang mahinang boses ng babae ang sumagot sa kabilang linya, nanginginig at puno ng takot. Ikaw ba si Sinag David? Tanong ng boses. Ang nagsulat tungkol kay Liwayway Imperial? Ako nga po. Sino po sila? May sandaling katahimikan. Tanging ang tunog ng mabigat na paghinga ang naririnig. Nabasa ko ang artikulo mo, sabi ng babae. Ang pangalan ko ay Marisa. Ako. Ako ang dating executive assistant ni Mr. Ricardo Soliman. Sa mga araw na lumipas, isang bagong uri ng normalidad ang nabuo sa loob ng bahay pahingahan. Ang takot ni Liwayway ay hindi tuluyang nawala, ngunit ito ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Ang kwento ni Gabriel at ang mga balita mula sa pag-iimbestiga ni Sinag ay nagsilbing mga pader na nagpoprotekta sa kanyang pag-asa. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng isang libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol sa sala, at si Manang Luz ay naghahanda ng merienda sa kusina, narinig nila ang isang tunog. Isang katok. Hindi malakas, hindi marahas. Isang simple, ordinaryo at magalang na katok sa pinto. Nagkatinginan sina Liwayway at Manang Luz. Ang normalidad na kanilang binuo ay biglang nabasag na parang salamin. Si Gabriel ay nasa bayan para bumili ng mga gamit. Silang dalawa lang ang nasa bahay. Walang gumalaw. Pinakiramdaman nila ang katahimikan. Baka guni-guni lang. Baka isang naglalakad na nangangailangan ng tulong. At kumatok ulit ito, mas malinaw ngayon. Tok, tok, tok. Dahan-dahang tumayo si Manang Luz, kinuha ang isang walis tingting na parang isang sandata. Sumenya siya kay Liwayway na manatili sa kanyang kinauupuan. Sino yan?
Tanong ni Luz. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatag. Walang sumagot. Sa halip narinig nila ang isang pamilyar na tunog. Ang tunog ng isang susi na ipinapasok sa seradura. At dahan-dahang bumukas ang pinto. Nanigas si Liwayway sa kanyang kinauupuan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang libro ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Nakatayo sa may pintuan si Dante Imperial. Hindi siya galit. Hindi siya sumisigaw. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt at slacks na parang isang asawang kararating lang mula sa trabaho. Mayroon siyang isang maliit at malungkot na ngiti sa kanyang mga labi. Ang itsurang iyon, ang kalmadong itsura na iyon, ang nagpatindig sa lahat ng balahibo sa katawan ni Liwayway. Mahal ko, sabi niya sa isang malambingo na boses na parang lason. Hindi mo ba ako papapasukin? Hindi siya pumasok. Hinintay niya na parang binibigyan pa rin niya ng pagpipilian si Liwayway kahit alam ng lahat na wala naman talaga. Paano? Paano mo kami nahanap? Nanginginig na tanong ni Manang Luz. Tumingin si Dante kay Luz. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Luz, alam mo, sa lahat ng empleyado ko, ikaw ang pinakamatagal na nagsilbi sa akin. Akala ko, mayroon kang utang na loob. Nagkamali pala ako. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Liwayway. Hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga, nandito na ako. Para sunduin ka. Umuwi na tayo, Liwayway. Hindi ako sasama sa'yo, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay isang pabulong na sigaw. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na parang isang kalasag. Naglakad si Dante papasok, dahan-dahan, na parang isang predator na papalapit sa kanyang biktima. Bawat hakbang niya ay isang dagok sa puso ni Liwayway. Umupo siya sa upuan sa tapat niya na parang nag-uusap lang sila sa sarili nilang sala. Huwag na nating pahirapan ang mga sarili natin, mahal, sabi niya. Alam kong nalilito ka lang. Alam kong naimpluwensyahan ka lang ng mga taong ito. Hindi ako nalilito, sagot ni Liwayway. Ang kanyang boses ay tumaas na. Alam ko ang ginawa mo. Ngumiti lang si Dante. Mula sa kanyang bulsa, naglabas siya ng isang sobre. Inilapag niya ito sa mesa at inilabas ang laman, mga litrato. Alam ko kung gaano kahalaga sa'yo ang mga kaibigan mo ngayon, sabi niya habang itinutulak ang unang litrato palapit kay Liwayway. Nasa litrato, si Manang Luz, masayang nakikipag-usap sa kanyang mga pamangkin sa probinsya sa pamamagitan ng video call. Isang candid shot. Kinuha ng hindi nila alam. Itinulak niya ang pangalawang litrato. Si Dr. Gabriel, nag-aalaga sa kanyang may edad, ng ina sa isang maliit na bahay. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat, si Sinag David, kasama ang kanyang maliit na anak na babae na kumakain ng ice cream sa parke. Ang bata ay nakangiti, walang kamalay-malay. Napaka-inosente nila, hindi ba? Sabi ni Dante, ang kanyang boses ay malambing pa rin. Ngunit ngayon ay may bahid na ng bakal. Isang maling desisyon mo lang, Liwayway. At ang mga ngiting yan, pwedeng mapalitan ng yak. Isang aksidente sa kalsada, isang biglaang atake sa puso, isang kaso ng kidnapping na hindi na malulutas. Maraming pwedeng mangyari. Tumingin si Liwayway sa mga litrato. Pagkatapos ay kay Dante, ang demonyo sa harap niya. Naramdaman niyang gumuho ang lahat ng tapang na kanyang inipon. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa kanya. Huwag. Pakiusap. Huwag mo silang idamay. Umiiyak na pakiusap niya. Hindi ko sila idadamay, sagot ni Dante. Ikaw, ang desisyon mo ang maglalagay sa kanila sa panganib o sa kaligtasan. Simple lang ang gusto ko. Bawiin mo ang lahat. Sabihin mo sa publiko na nagsinungaling ka, na nalito ka lang, at bumalik ka sa akin, sa bahay natin,
sa buhay natin, at ang lahat ng ito, mawawala na parang isang masamang panaginip. Sakto namang bumukas ang pinto. Si Gabriel may dalang mga paper bag. Natigilan siya nang makita si Dante. Agad niyang ibinagsak ang kanyang mga dala at tumakbo sa pagitan ni Dante at Liwayway. "Umalis ka dito, Imperial!" sigaw niya. Ngumiti lang si Dante at tumayo. "Doktor, mabutit dumating ka. Mukhang napapayag ko na ang pasyente mo na sumama sa akin para magpagamot." At sa sandaling iyon, narinig nila ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang 2 pulis. "Sir Dante," sabi ng isa, "nakatanggap po kami ng impormasyon na nandito kayo. Ayos lang po ba kayo?" Tumingin si Dante sa mga pulis na parang sila ang kanyang mga tagapagligtas. Ipinakita niya ang isang mukha ng pag-aalala at ginhawa. "Salamat sa Diyos at dumating kayo," sabi niya. "Salamat at nahanap niyo siya." Tumingin siya kay Liwayway na ngayon ay nakatayo na, nanginginig at umiiyak, napapalibutan ni na Gabriel at Luz. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo. Wala nang laban, wala nang pag-asa, wala nang matatakasan. Naglakad si Dante palapit sa kanya. Ang mga pulis ay nakatingin lang, naniniwala sa kwentong ipinakain sa kanila ng media. Ang kwento ng isang baliw na asawa at isang nagtitiis na bana. Hinawakan ni Dante ang braso ni Liwayway. Sa pagkakataong ito, hindi mahigpit. Ito ay isang hawak na tila mapagmahal sa mata ng iba. Ngunit para kay Liwayway, ito ay ang paghawak ng isang tanikala. Tumingin si Dante sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Panalo ako." At sa harap ng lahat, sinabi niya ang mga salitang tuluyang dumurog sa puso ni Liwayway. "Umuwi na tayo, mahal ko." Ang mga araw na sumunod sa pagbabalik ni Liwayway sa Villa Gintong Dagat ay isang malabong bangungot. Hindi na siya sinaktan ni Dante ng pisikal, hindi na niya kailangan. Ang kanyang presensya, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga paghawak na tila mapagmahal sa harap ng mga bagong kasambahay, lahat ng iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o tulak. Isa siyang bilanggo sa sarili niyang bahay, pinapaliguan ng luho ngunit nilulunod sa takot. Ngunit hindi alam ni Dante, ang apoy sa puso ni Liwayway ay hindi namatay. Ito ay nagtatago lamang, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang tawag mula kay Sinag David. Sa tulong ng isang bagong burner phone na palihim na iniwan ni Gabriel sa isa sa mga libro ni Liwayway, nagawa nilang mag-ugnayan. Nahanap na ni Sinag si Marisa, ang dating assistant ni Ricardo Soliman, na ngayon ay handa ng tumestigo. Kasabay nito, isang women's rights organization na tinatawag na Boses ng Kababaihan ang nakarinig sa kwento at nag-alok ng libreng serbisyong legal. Ang kaso ay isinampa. Hindi na ito isang simpleng alingasngas sa media. Ito ay isang opisyal na kasong kriminal, domestic violence at physical assault. Ang araw ng unang pagdinig ay dumating. Ang courtroom ay puno ng mga tao, mga mamamahayag, mga usisero, at mga taga-suporta mula sa magkabilang panig. Nang pumasok si Liwayway, kasama ang kanyang abogada mula sa Boses ng Kababaihan, isang babaeng matapang at may matalas na tingin na nagngangalang Attorney De Castro, naramdaman niya ang daan-daang mga matang nakatitig sa kanya. Ang ilan ay may awa, ang ilan ay may paghusga. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Dante, napapaligiran ng isang grupo ng mga pinakamahuhusay at pinakamahal na abogado sa bansa. Nakasuot siya ng isang perpektong plansadong suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaspray at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang kalmadong dignidad. Ang imahe ng isang inosenteng tao na nadawit sa isang gulo.
Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Dante. Isang maliit na ngiti na para lang kay Liwayway. Isang nangiti na nagsasabing, "Wala kang laban sa akin." Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng takot ni Liwayway. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago. Ngunit naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Attorney De Castro. "Huwag kang titingin sa kanya," bulong ng abogada. "Tumingin ka sa akin o sa huwes. Huwag mong ibigay sa kanya ang kasiyahang makita kang natatakot." Huminga ng malalim si Liwayway at tumango. Sa hanay ng mga manonood, nakita niya sina Gabriel, Manang Luz at Sinag. Ang kanilang presensya ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya nag-iisa. Nagsimula ang paglilitis. Ang unang bahagi ay tila isang pag-atake laban kay Liwayway. Ang pangunahing abogado ni Dante, isang kilalang matandang abogado na si Attorney Mendoza, ay nagsimulang magpresenta ng kanilang ebidensya. "Your Honor," simula ni Attorney Mendoza, ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. "Ang kasong ito ay hindi isang kaso ng pang-aabuso. Ito ay isang trahedya. Ang trahedya ng isang mapagmahal na asawa na ang tanging kasalanan ay ang subukang tulungan ang kanyang may bahay na dumaranas ng malubhang problema sa pag-iisip." Isa-isang iprinesenta ang mga pekeng dokumento. Ang medical diagnosis mula sa isang bayarang psychiatrist. Mga testimonya mula sa mga bagong katulong na malinaw na tinuruan kung ano ang sasabihin, na nagsasabing si Liwayway ay madalas na sumisigaw mag-isa o umiiyak ng walang dahilan. Ang bawat salita ay isang dagok sa pagkatao ni Liwayway. Naramdaman niyang tila hinuhubaran siya sa harap ng buong mundo. Ang kanyang sakit at pagdurusa ay ginagawang isang palabas, isang kasangkapan para pagtakpan ang kasalanan ng iba. "At ngayon, Your Honor," sabi ni Attorney Mendoza, "gusto naming ipakita ang isang bagay na magpapatunay sa kalagayan ng isip ni Mrs. Imperial." Ipinakita nila ang isang video, isang CCTV footage mula sa Villa Gintong Dagat na kinunan ilang araw matapos siyang ibalik. Nasa video si Liwayway naglalakad sa hardin. Bigla siyang huminto at nagsimulang sumigaw at magwala. Itinapon ang isang paso ng halaman. Natigilan si Liwayway. Naalala niya ang araw na yon. Ang araw na yon ay ang anibersaryo ng kanilang kasal. Pinasadya ni Dante ang hardin na puno ng mga puting rosas, ang kanyang paboritong bulaklak. Ngunit para kay Liwayway, ang bawat rosas ay isang insulto, isang paalala ng lahat ng kasinungalingan. Ang kanyang pagsigaw ay hindi dahil sa pagkabaliw. Ito ay sigaw ng isang kaluluwang nasasakal. Ngunit sa video, nang walang konteksto, mukha siyang isang babaeng wala sa sarili. "As you can see, Your Honor," sabi ni Attorney Mendoza nang may halong awa sa kanyang boses, "this is not a woman who is a victim of abuse. This is a woman who is a victim of her own mind. A woman who needs help, not a courtroom drama. We rest our case. For now." Umupo si Attorney Mendoza nang may ngiti ng tagumpay. Ang mga bulungan sa courtroom ay lumakas. Tumingin si Liwayway sa mga mukha ng mga hurado. Nakita niya sa kanilang mga mata ang pagdududa. Naniniwala na sila. Naniniwala na sila kay Dante. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga kamay. Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ng kanyang tapang, ang lahat ng kanyang paglaban, ay magtatapos lang ba sa isang video na puno ng kasinungalingan? "Attorney De Castro," sabi ng huwes, "your witness." Tumayo si Attorney De Castro, kalmado. Walang bakas ng pagkatalo. Tumingin siya kay Liwayway. "Ang prosecution ay tinatawag sa witness stand," sabi niya sa isang malinaw at matatag na boses. Si Mrs. Liwayway Alcantara Imperial. Biglang tumahimik ang buong silid. Lahat ng mata ay napunta sa kanya.
Naramdaman ni Liwayway na tila hihimatayin siya. Ito na ang sandali. Ang kanyang pagkakataon na magsalita. Tumingin siya sa mesang kinauupuan ni Dante. Nakita niya itong bahagyang umiling isang napakaliit na kilos na isang malinaw na babala. Manahimik ka. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang tapang ang bumuhos sa kanyang katawan. Tapos na ang panahon ng pananahimik. Dahan-dahan, tumayo si Liwayway. Bawat hakbang patungo sa witness stand ay isang hakbang palayo sa babaeng dati niyang kilala. Ang babaeng mahina, ang babaeng takot, ang babaeng sunod-sunuran. Umupo siya. Itinaas ang kanyang kanang kamay. At sa ilalim ng bigat ng mga mata ng batas at ng buong mundo, naghanda siyang sabihin ang kanyang katotohanan. Maari mo bang isalaysay sa hukumang ito, Mrs. Imperial, ang mga pangyayari noong gabi ng October 15? Tanong ni Atty. De Castro. Ang kanyang boses ay kalmado at nagbibigay ng lakas. Huminga ng malalim si Liwayway. Tumingin siya hindi sa mga hurado, hindi sa abogado, kundi sa isang blangkong pader sa likod ng silid. Doon, sa kanyang isipan, ipininta niya ang mukha ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Para sa kanya ang laban na ito. Gabi po iyon. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag habang ang mga alaala ay bumabalik. Umulan po ng malakas. Isinalalaysay niya ang lahat. Ang maliit na hindi pagkakaunawaan sa hapunan. Ang malamig na galit sa mga mata ni Dante. Ang paghila sa kanya palabas. Ang lubid na humihigpit sa kanyang mga pulsuhan. Ang bawat salita ay isang kirot, isang muling pagbisita sa impyerno. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na walang magawa. Siya na ang nagsasalaysay. Siya na ang may hawak ng kapangyarihan ng kanyang kwento. Habang nagsasalita siya, ang bulungan sa courtroom ay unti-unting namatay. Napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga hurado na kanina'y puno ng pagdududa ay nakikinig na ngayon ng mabuti. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagsusulat. Nang matapos siya, ang tanging maririnig ay ang kanyang sariling paghinga. Salamat, Mrs. Imperial, sabi ni Atty. De Castro. Wala na po akong tanong, Your Honor. Tumayo si Atty. Mendoza para sa cross-examination. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng awa. Mrs. Imperial, sabi niya sa isang malumanay na tono, naiintindihan ko na mahirap para sa inyo ang mga panahong ito. Ngunit hindi ba't totoo na bago pa ang insidenteng ito, kayo ay nagpapakita na ng mga senyales ng kalituhan, pagiging makalimutin? Hindi po totoo yan, sagot ni Liwayway matatag. Hindi ba't totoo na minsan ay kinausap ninyo ang inyong sarili sa hardin, tulad ng nakita natin sa video? Ang nakita niyo po sa video, paliwanag ni Liwayway, ay isang babaeng nasasaktan, isang babaeng ipinagdiriwang ang anibersaryo ng kanyang kasal sa parehong hardin kung saan siya ay halos mamatay sa kamay ng kanyang asawa. Sigaw po yon ng sakit, hindi ng kabaliwan. Sinubukan pa ni Atty. Mendoza na ipitin siya, ngunit bawat tanong ay sinasagot ni Liwayway ng may dignidad at katotohanan. Ang kanyang kahinaan noon ang naging kalakasan niya ngayon. Pagkatapos niya, tinawag sa witness stand si Manang Luz. Dala ang isang maliit na audio recorder, isinalaysay niya ang mga narinig niyang banta ni Dante. Ipinadinig ni Atty. De Castro ang ilan sa mga ito sa korte. Ang marahas na boses ni Dante na nagbabanta na sasaktan ang pamilya ni Luz ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang imahe ni Dante bilang isang mabuting tao ay nagsimulang magkaroon ng lamat. POV. Dante Imperial. Pinanood ni Dante ang lahat na parang isang laro ng chess. Ang mga testimonya ni Liwayway at Luz ay mga paw na sumusugod, ngunit meron pa siyang mga alas.
kalmado pa rin siya. Ang mga hurado ay mga taong madaling maimpluwensyahan. Ang kailangan lang niya ay isang magandang pag-arte. Nang siya na ang tinawag sa witness stand, naglakad siya ng may kumpiyansa. Umupo siya at nginitian pa ang mga hurado. Mr. Imperial, simula ni Attorney De Castro, itinatanggi niyo po ba na itinali ninyo ang inyong asawa sa labas ng bahay habang umuulan? Hindi ko po itinatanggi na nagkaroon kami ng matinding pagtatalo. Sagot ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Sa gitna ng aking galit at pag-aalala sa kanyang kalagayan, nagawa ko po ang isang bagay na pinagsisisihan ko. Hinawakan ko siya sa labas para palamigin ang ulo niya. Ngunit nang makita kong lumalakas ang ulan, agad ko rin siyang pinapasok. Ang video na nakita ninyo ay pinutol. Hindi nito ipinakita ang aking pag-aalala. Pag-aalala, Mr. Imperial, o pagkontrol? Tanong ni Attorney De Castro, ang kanyang boses ay tumlas. Pag-aalala, Attorney. Kung gayon, maaari niyo bang ipaliwanag ang audio recording na ito? Ipinadinig muli ang boses ni Dante na nagbabanta kay Luz. Iyon po ay out of context. Paliwanag ni Dante. Ako po ay galit dahil tumawag siya ng ibang doktor nang hindi ko alam. Siyempre, bilang asawa, gusto kong masiguro na ang pinakamahusay na doktor ang titingin sa aking pamilya. Napakagaling niyang magsinungaling. Bawat sagot niya ay may katwiran. Bawat sagot niya ay nagpipinta sa kanya bilang isang biktima ng sitwasyon. Ngunit may huling tanong si Attorney De Castro. Mr. Imperial, sa iyong press conference, sinabi mo na ang iyong asawa ay may sakit at nangangailangan ng tulong. Tama po ba? Tama po, sagot ni Dante. Puno ng awa ang boses. Ngunit hindi ba totoo, Mr. Imperial, na ang psychiatrist na pumirma sa medical diagnosis na ito, si Dr. Alcaraz, ay nasa Europe noong petsa kung kailan niya di umano'y sinuri ang iyong asawa? Natigilan si Dante. Sa isang iglap, nawala ang kanyang ngiti. Kanyang ngiti. At hindi ba totoo? Pagpapatuloy ni Attorney De Castro na parang isang leon na naamoy ang dugo, na ang Imperial Corporation ay nagdeposito ng 5 milyong piso sa offshore account ni Dr. Alcaraz isang araw bago ang press conference mo. Ipinakita ng abogada ang mga flight manifest at bank records sa huwes. Isang malakas na "oh" ang narinig mula sa mga manonood. That's preposterous! Sagot ni Dante. Ang kanyang kalmadong maskara ay nagsisimulang magkaroon ng bitak. Ano ang preposterous, Mr. Imperial? Ang katotohanan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam. O ayaw mo lang aminin na ikaw ay nagsinungaling sa harap ng buong bansa para sirain ang pangalan ng iyong asawa at pagtakpan ng iyong krimen. Objection, Your Honor. Badgering the witness, sigaw ni Attorney Mendoza. Sustained. Attorney De Castro, your final question, sabi ng huwes. Tumingin si Attorney De Castro ng diretso sa mga mata ni Dante. Mr. Imperial, mahal mo ba ang iyong asawa? Natigilan si Dante sa tanong. Ito ay isang bitag. Ano man ang kanyang isagot, talo siya. Of course, I love my wife. Sagot niya, ngunit ang kanyang boses ay wala na sa tono. Mahal mo siya, ngunit kaya mo siyang itali sa ulan? Mahal mo siya, ngunit kaya mo siyang pagbintangan na isang baliw sa harap ng buong mundo? Mahal mo siya, ngunit kaya mong bayaran ang mga doktor para gumawa ng kasinungalingan? Anong klaseng pagmamahal bobo yan, Mr. Imperial? Pagmamahal ba yan? O pagmamay-ari? Doon na sumabog si Dante. Ang lahat ng kontrol na kanyang iningatan ay nawala. Tumayo siya. Itinuro ang daliri kay Liwayway. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na sa wakas ay lumabas na. Tumigil ka na! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Dahil sa'yo to lahat. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa'yo, ito ang igaganti mo sa akin?
Isang walang utang na loob na hindi na niya natapos ang sasabihin. Agad siyang pinigilan ng kanyang mga abogado, ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ay tuluyan ng bumagsak. Ang buong courtroom, ang mga hurado, ang huwes, ang media, lahat sila ay nakita na ang tunay na halimaw sa likod ng perpektong suit. Ang sigaw na yon, ang galit sa mga matang yon, ay mas malakas na ebidensya kaysa sa anumang video o audio recording. Umupo si Dante na pagtanto ang kanyang pagkakamali. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Tumingin si Liwayway sa kanya, hindi na may takot, kundi may awa. Sa wakas, tapos na. The jury will now deliberate. Sabi ng huwes, ang kanyang martilyo ay pumukpok sa kahoy. Ang tunog ay hudyat. Nang pagtatapos ng isang laban at ang simula ng katarungan, tumayo ang mga pulis at nilapitan si Dante. Mr. Imperial, you are now in custody. Sabi ng isa habang pinoposasan siya. Habang dinadala siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagkamuhi, nakatitig kay Liwayway. Ngunit si Liwayway ay hindi na natinag. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang tiyan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Makalipas ang 3 buwan, ang hangin sa lungsod ng Hiraya ay tila mas malinis. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Para kay Liwayway, ang mundo ay nagsimulang magkaroon muli ng kulay. Ang unang kulay na bumalik ay ang puti. Ang puti ng mga pader ng silid sa ospital. Ang puti ng lampin ng isang maliit na anghel na mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso. Napatingin siya sa munting nilalang na nakabalot sa isang kulay rosas na kumot. Ang maliliit nitong mga daliri ay nakakuyom. Ang mga labi nito ay bahagyang nakaawang. Ang bawat paghinga nito ay isang himig ng kapayapaan sa kanyang pandinig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng luha ay naglaho. Napalitan ito ng isang pagmamahal na napakalaki at napakalinis. Isang pagmamahal na kayang punuin ang lahat ng bitak sa kanyang puso. Dahan-dahang pumasok si Gabriel sa silid. May dalang isang maliit na buke ng mga bulaklak. Ngumiti siya nang makita ang mag-ina. Kamusta ang pinakamagandang mag-ina sa buong mundo? Malambing niyang tanong. Ayos lang kami, Gabe, sagot ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kanyang anak. Payapa. May pangalan na ba siya? Tumingin si Liwayway sa bintana, kung saan ang sikat ng araw ay nagsisimula nang magbigay liwanag sa buong syudad. Ngumiti siya. Hiraya, sabi niya. Ang pangalan niya ay Hiraya. Hiraya. Isang salitang Tagalog na nangangahulugang ang bunga ng pag-asa at mga pangarap. Ang perpektong pangalan para sa isang batang naging simbolo ng kanyang pagbangon. Habang nag-uusap sila, ipinalabas sa balita sa telebisyon, sa sulok ng silid, ang huling hatol. Isang larawan ni Dante, nakasuot ng orange na damit ng bilanggo, ang lumabas sa screen. Ang dating makapangyarihang hari ay isa na lamang ordinaryong kriminal. Hinatulan si Dante Imperial ng 20 taong pagkakakulong, sabi ng news anchor. Guilty sa kasong serious physical injuries at large-scale syndicated estafa, kaugnay ng kasong isinampa ng pamilya Soliman at ng iba pang mga biktima. Ito na ang katapusan ng Imperial era. Pinatay ni Gabriel ang TV. Tumingin siya kay Liwayway. Walang galalang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Liwayway. Walang galit. Ang tanging naroon ay isang malalim na ginhawa. Tapos na. Sa wakas, malaya na siya. Isang linggo pagkatapos niyang manganak, humarap si Liwayway sa media. Ngunit hindi na sa loob ng isang malamig na courtroom. Humarap siya sa kanila sa isang maliit na hardin, sa ilalim ng bukas na kalangitan. Nakaupo siya, kalong ang natutulog na si Hiraya.
Sa kanyang likuran ay nakatayo sina Gabriel, Manang Luz at sinag David, ang kanyang pamilya sa gitna ng unos. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa takot. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdating, simula niya. Nandito po ako ngayon, hindi para magsalita tungkol sa nakaraan, kundi para magsalita tungkol sa hinaharap. Tumingin siya sa mga kamera, ang kanyang mga mata ay hindi umiiwas. Ang aking pinagdaanan ay hindi natatangi. Maraming babae, maraming liwayway, ang nakakulong sa kanilang sariling mga tahanan, nagdurusa sa katahimikan. Para sa kanila, itinatatag ko ngayon ang Liwayway Foundation. Ipinakita niya ang isang maliit na ngiti, isang tunay na ngiti. Ang pundasyong ito ay magbibigay ng legal na tulong, psychological support, at isang ligtas na masisilungan para sa lahat ng biktima ng domestic abuse. Gagamitin natin ang sakit ng nakaraan para bumuo ng isang mas ligtas na kinabukasan. Ang bawat sigaw na hindi narinig ay gagawin nating isang tinig ng pag-asa. Ang kanyang pahayag ay sinalubong ng walang tigil na pag-flash ng mga kamera. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ilaw ay hindi na nakakabulag. Ang mga ito ay tila mga bituin, nagbibigay liwanag sa isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat, malayo sa Villa Gintong Dagat, nakaupo si Liwayway sa isang rocking chair sa kanilang beranda. Kalong niya si Hiraya habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at ginto. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang bulong ng kapayapaan. Idinuyan niya ng marahan ng kanyang anak at nagsimulang humimig ng isang oyayi. Isang bagong liwayway, hindi lang sa kalangitan, kundi sa kanyang puso. Ang kanyang paglalakbay ay nagtapos na, ngunit ang kanyang buhay ay ngayon palang tunay na nagsisimula. Kasama ang kanyang hiraya, ang bunga ng kanyang pag-asa, handa na siyang harapin ang anumang bukas na darating. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway at ang kanyang paghahanap ng isang bagong liwayway. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa inyong walang sawang pagsama sa bawat kabanata, sa bawat luha, sa bawat takot, at sa bawat pag-asang ating pinagsaluhan. Ang pagsulat sa kwento ni Liwayway ay isang paglalakbay din para sa akin. Bawat salita ay may dalang bigat at bawat eksena ay isang paalala na ang mga kwentong tulad nito ay hindi lamang likhang isip. Nais kong lumikha ng isang tauhan na hindi perpekto, isang tauhan na nadapa at nasaktan, ngunit sa huli ay natutong gamitin ang kanyang mga pilat hindi bilang tanda ng kahinaan, kundi bilang simbolo ng kanyang di matatawarang lakas. Sana, sa kwento ni Liwayway ay may napulot tayong aral, na ang pag-asa ay laging naririyan, naghihintay na parang isang bukang liwayway pagkatapos ng pinakamahabang gabi. At ang pinakamalaking pag-ibig, ang pag-ibig na nagbibigay sa atin ng lakas na lumaban, ay madalas nating natatagpuan hindi sa iba, kundi sa loob ng ating mga sarili. Ngayon, higit sa lahat, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman? Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga at binabasa ko ng may pasasalamat. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento.